Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang bibigyan natin ng opinion at reaksyon mga kababayan ay ito pong latest na balita tungkol sa isang maisog karakter. Doon po sa Kongreso kanina, sa hearing ng Qualcomm, mukhang hindi siya naging maisog, nausog. Siguro alam nyo naman na yung karakter na yan na tinutukoy natin na umatin pa dun sa kaninang hearing at siya po ay na-cite in contempt ng dati niyang kapartido sa party list at kanyang inaanak at kanyang estudyante. Yan ang ibig sabihin na walang pakialam, justice is justice, batas ay batas, rules ay rules. Kailangan kung ang isa ay nagkamali, even though it is an honest mistake, kailangang managot. Okay, yan po ay walang iba kundi si Harry Talakitok Roque. At yung isa nating pag-uusapan ay yung latest po na kasamahan niya po. Mga kababayan, kasamahan ni Harry Roque. Saan? Sa Pogo! Si Cassandra Ong at yung kapatid ni Gu Yuping, si Sheila Gu, yung kapatid po ni Alice Gu na talaga pong tumakas na. Mamaya maipapakita natin sa inyo na may nagsinungaling po dito. Okay, so yan po ang ating mga pag-uusapan, Harry Roque and his cohorts in Porac Pogo. Okay? So, bago po tayong magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings. Kanina po sa ating live stream, si Miss Ines Galsote, nag-share po ng kanyang blessings. Nandiyan, ilalagay po natin yan sa ating community bilang pagpupugay at pasalamat sa kanilang kabaitan. At ganun din po, salamat sa mga regular at mga napapadaan sa ating live chat tuwing tayo ay may video premiere at live streaming. So as much as possible, nagla-live stream tayo, hindi nga lang yung proper na mayroon tayong ginagamit na mga third party. Direkta na lang po sa YouTube kasi ayoko naman magbubulahaw dito na may natutulog pa. Kaya dyan lang po tayo sa labas ng garahe. Okay, para rin nature ang dating natin. Parang yung libro lang ni Tamil Mil na may banahaw. Okay, so shout out po sa lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa. Sana wag po kayong magtampo. Dumadami po kayo. So shout out, mega love shout out po sa lahat ng ating mga nakakasama at mga dumadaan sa ating videos at sa ating live streaming. So, unahin po natin, mga kababayan, itong mga characters dyan po sa Porac, Pampanga, Pogo. Kung maalala nyo, hat na hat po itong sila Alice Gu at yung mga kapatid na si Sheila Gu, si Wesley Gu, ang kanyang mga magulang na Gugu, mga Gagu, at isama po itong si Cassandra Leong na siya pong kasama ni Harry Roque nung time na sila ay nakikiusap o may business sa PAGCOR. Ngayon, ito pong si Cassandra Leong ay ilang beses na po itong pinapatawag ng ating mga representante sa lower house para po siya po ay tanungin sa kinalaman niya sa Porac Pogo. Pero ito po ay tumakas. Tumakas po mga kababayan I think ito yung nagpunta sa Davao City Airport. I-remind nyo lang po ako kung nagkakamali ako, itama nyo ako. At ito namang kapatid ni Alice Gu, mga kapatid niya, pinaghahanap din sila. The irony of this, mga kababayan, itong DOJ, itong MBI, wala po silang alam na nakalabas ng bansa itong mga Gu at si Cassandra Leong. May mga article po Di ba? Sabi nung DOJ, wala po kaming record kasi tinanong nila ang Bureau of Immigration. Kaya nila sinabi yon kasi itong si Risa Hontiveros, galit na galit.
Kasi mas mahusay pa ang intelligence report niya kaysa sa mga intelligence report ng Bureau of Immigration, ng DOJ, kasama ang NBI at DILG. Isama nyo na. Ha? Isama nyo na ang airport, yung DOTR. Transportation eh. Di po ba? O, tama mali. Kasi po, mamaya, masasabi natin dito, meron tayong titignan dito mga kababayan. No? May isa pong senador na magpapatawag na naman ng hearing dito. Lahat na lang, hearing. Sige, i-hearing na lang lahat. No? Tangina, wala na. Puro na lang hearing, puro kaso. Ano ba nangyayari sa atin? No? Lahat na lang, sasawsawan, bahala na. No? Nakakaasar mga kababayan. Ha? Ewan ko, may nabasa kasi akong article Merong maghihiring dito. So ito po mga kababayan, no? Simulan natin. Kasi po, tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, walang kaalam-alam itong mga otoridad natin. Mabuti pa si Hontiveros, no? Muang gumagana ang kanyang budget. Biruin nyo, nakatakas. Yung wanted na si Alice Gu, pumunta ng Malaysia, nag-Singapore, ngayon nasa Indonesia. Ha? Ngayon nga po, sabi nung lawyer niya, sinasabing 100%, nandun daw sa Pilipinas si Mayor Alice Gu o ex-Mayor Alice Gu o si Gu Yuping sa Pilipinas, no? Wala talaga mga babayan. Niloko lang yung lawyer niya. At meron ding lawyer na nagnotaryo ng mga dokumento niya. Dapat yan ang ipatawag. Ngayon mga kababayan, kung hindi pa magsasalita ang ating PBBM na sinasabi niyang heads will roll dahil nga dyan sa kapabayaan ng mga otoridad, paano nakapuslit, no? May mga taong talagang mga demonyo, walang pakialam, basta ito, pera-pera lang ang laban mga kababayan. Wala silang pakialam kung yun ay taong wanted, walang concern. Basta sa amin, napag-oosapan magkano, kung nang suhol ng 1 milyon sa isang immigration officer o sino man sa Ports Authority para makalabas ng bansa, di ba? Money is everything sa mga kapwa nating Pilipino na mga salaula, no? Sabi niya, sa hirap naman ng buhay, di ba? Pero gumawa naman ng tama, mga kababayan, no? Di ka ba nakokonsensya niyan? Yung wanted, tinulungan mong tumakas, sana mahuli po sila, no, mga kababayan. At eto nga po, sa galit ng Pangulo, ayun, kumilos ang DOJ, NBI, Immigration, lahat po, no? Pati DILG. Nakita nila ngayon sa Indonesia. Ito, balita ng GMA News Online. DOJ, Sheila Gu, Cassandra Leong, facing complaints. Ayan po, no? The companions of dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Gu are facing criminal complaints after they were taken into custody in Indonesia and sent back to the Philippines. Ayan po ang sabi ng spokesperson ng DOJ na si Attorney Miko Clabano. Ayan, tingnan mo pasikat na sila ngayon. Yan, presko na naman. Akala mo naman, sila ang nakahuli. Sa sariling bansa natin, hindi nila makita, hindi nila mahuli. Kinakailangan pang lumabas ng bansa para mahuli at ibang bansa pa ang makahuli. Bakit ika mo? Nagsasabuatan ng mga yan Di ba? Hahanap sila ng kakampi nila. Sa gobyerno man, o mga tao talagang mga tiwali para sila po ay matulungang hindi makita ng otoridad. Sabuatan sa ngalan ng pera, yun po yun. O di kaya mga mafia na mga inchik, mga kartel ng mga inchik, di ba? Tinakas yan Pero paano makakatakas kung walang mga, yung sinasabi ng Pangulo, mga tiwali. Mas gustuhin pang gumawa ng mali kaysa gumawa ng tama. Ganyan na po. Yan na po ang natututunan ng mga kabataan ngayon. Paano na lang yung mga paslit pa pag yan ang nakikita nila? Ginagawa nyo po di gagawin ko din. Di saling lahi na. Diba? It's about time. No? Ngayon pabida kayo. DOJ, pabida kayo, no? Pero nung una nyo sinabi,
Wala, nandito lang yan. Mamaya, buboljakin pa natin sila kasi may isa pang article, mga kababayan. Oh, di ba? Oh, ito daw ang sabi ni Clabano, yung complaint for violation of immigration law will be filed against Sheila Gu, the dismissed mayor's sister. Clabano said several complaints will be filed against Cassandra Leong, the authorized representative of Pogo that was raided in Porac. Tingnan nyo? Ito si Cassandra Leong. Plight is the sign of guilt. Oh, diba? Tumakas ka, puta, pa shopping pa kayo, ha? Hayop kayo, dami nyong pera. Indonesia, Malaysia, Singapore, tangin, dami pera. Oh, the raps include obstruction of justice and the violation of the Passport Act. Ang tanong, mga Pilipino ba yan? Yan. Gu and Ong, ang ina nyo, mga inchik. Buwakang ina ninyo. Yan, namnamin ninyo. Hindi po lahat to ng inchik, ha. Ito lang, si Gu at Ong at yung mga kasamahan nila. Hindi natin dinadamay lahat ng inchik. Hindi natin dinadamay ang mga Filipino-Chinese. Meron pa rin dyan na mababait. Pero kung tulad kayo nila Gu and Ong, mga buwakang ina ninyo. Ha? Pasensya naman, ha. Landed at the NAIA Terminal 1 late Thursday afternoon. They were earlier intercepted in Batam, Indonesia. Buti na lang, meron tayong extradition treaty sa Indonesia at mabait naman siguro ang pamunuan ng Indonesia. Friends tayo kasi ako may kaibigan akong Indonesian dyan sa mall, titinda ng pansit. Oh, kakamustahin na ako. Oh, how are you, my friend? I'm good. How about you, my friend? Ganun lang. Tapos may discount ako, 10%. Oh. Neighbors kami, sabi ko, hi neighbor. Indonesian siya eh. Pilipinas lang tayo. Diyan lang sa baba natin yan eh. O, di ba? Magandang relationship natin sa Indonesian government. O, na-extradite ka agad. Yung Timor-Leste. Hey, Timor-Leste, wake up! Do not harbor a fugitive. Turn over Arnie Tevez. Ang tagal na niya na. Sabi nyo, 45 days lang Oy, Clabano, ano nangyari dyan kay Tevez? O, segue lang tayo. Ano na, nabaon na si Tevez? Baka nag-golf na naman siya doon. Wala naman pala kayo eh. Bano pa rin kayo. Oh, credit ito. Credit sa DOJ, sa MBI. Ayan na naman sila. Oh, ayan na naman sila. Ang galing namin. Nahuli namin, mga kababayan. Ito na. Mga gonggong. Kung hindi pa magagalit ang Pangulo, kung hindi pa magsasalita ng di maganda ang Pangulo, hindi kayo kikilos. Mga tamad. Walang kwenta ang inyong intelligence span. Bawasan dapat kayo ng budget. Mga buwisit. Mabuti pa, ibigay nyo na lang kay Risa Hontiveros yan eh. Yang inyong budget kasi mas magaling pang intelligence report ni Hontiveros. Mga putang ina ninyo. Wala. Nasa Pilipinas pa si Guo. Nung nagsalita ang Pangulo, ayun. Nung nagsalita ang Bureau of Immigration, wala na sa Pilipinas si Guo. O di napahiya kayo. Kasi ang sabi ni Clabano, base po sa report natin, nanong namin ng Bureau of Immigration, nandito daw. Biglang nagsalita ang Bureau of Immigration, wala na po. Wala po siyang record dito na umalis, pero ayun po, nandun po siya sa Indonesia, Malaysia. Nagpunta pa ng Singapore. Oh, nakakahiya kayo. Bureau of Immigration. Gagamitin na natin yung sinabi ni Digong. Rotten institution din kayo. Wala kayong silbi. No? Ang daming mga tiwali na kawani ng gobyerno, Pangulong Marcos. Hindi lang will, must. It's a must. Hindi will kasi future yan eh. It's a must right now. Investigate these freaking people. No? Hindi lang tong mga sila Gu, hindi lang si Ong, kundi lahat sila dyan. Dapat linisin niyang ahensya na yan. Bureau of Immigration, Bureau of Customs, Ports Authority, MBI, DOJ, DILG, kapulisan, mga hinayupak kayo. Kayo ang naturingang mga otoridad, wala. Tapos pag nakahuli ng ganito, credit sa inyo, hindi nga sa inyo yan eh. Interpol pa yan eh. Oh, hindi ba ay nahihiya? Ha? Oh, inuwi daw. Ayan. Ha? Itong si Sheila Gu ay hinahanap ng Senado, hinahanap ni Hontiveros. Ha?
Ito naman daw si Ong, gusto ng House of Representatives na kunin kasi siya ay may contempt order. Ibigay nyo yan sa House of Representatives para magkaalaman na kumanta ka na, Ong, for your own benefit. Oh, hawak ka na ng House, hindi ka na palalabasin dyan. Huwag nyong palabasin si Ong kasi yan baka manganib ang buhay niyan tulad nung kay Jimmy Guban. Oh. Ito naman, sabi naman ng PAOK, no? Through Dr. Winston Casio, yung mismong si Gu Yuping, yung lumaki sa farm, nasa Indonesia. Pero may report naman daw na wala naman na doon. Oh, di ba? Good job po sa Indonesians, ha? Sa mga DOJ naman natin, NBI, Bureau of Immigration, ganito kayo. Oh, mga mother F pala kayo eh. Tapos credit grabber kayo. Oh, yan ang galing-galing naman. O, eto pa, mga kababayan, tingnan ninyo. DOJ Clavano, BI Commissioner, Tansingco, Rimulya, NBI Director Santiago, Alice Gu, nakita sa Kuala Lumpur, dalawa niyang kasama na detain na sa Indonesia. O, ayan, paano hindi nahuli dito si Alice Gu? O baka ang laki ng lapag, mga kababayan. Hindi na natin babasahin yan, sinasabi lang natin. Nasa Indonesia pa daw si Alice Gu. Wala ka ng passport, Gu Yuping. Pag bumalik ka yata sa China, nako, tegi ka. Ibabalik ka rin ng China sa amin kasi sisip-sip ang China sa amin eh. Yung binangga nilang Coast Guard namin, maganda. O sige, ganito ang presyo Kalahati, bayaran nyo. Yung kalahati, ibigay nyo sa amin si Alice Gu. Ayun, ganon. O, deal? Di ba? Kung pupunta si Alice Gu kasi meron siyang Chinese passport, kasi ayun po ang sabi ni Senator Gatchalian nung July 18 pa yon. Sabi niya gumagamit yata siya ng Chinese passport niya kasi in-check siya. Yung Filipino passport niya for convenience lang and privileges. O ngayon sa China, pag sinabing wanted ka, nako, bago nyo po ikulong sa China yan, Xi Jinping, para magkaayos tayo. Sa akin lang, opinion lang. I-unover nyo sa amin si Alice Gu. At ipapakain ko siya sa farm. Di ba, Laura? Kakabisit eh. Bisit ako, mga kababayan. Eto, mga kababayan, tingnan nyo to. Dahil po dyan sa nangyaring yan, at nagsalita ang Pangulo, ito binlag na natin, sabi ng Pangulo, heads will roll. Sa akin, Pangulo, hindi. Kasi yung will mo, will, is future tense. Sa akin right now, do the investigation right now. Because your cabinet members, your people under you, are so incompetent. They are so incompetent. And what does it reflect to you? If you have incompetent people under you working for you, what does it tells you? Di ba? Ano sasabihin ng mga kaaway mo? Ano sasabihin ng mga bumabati ko sa'yo, lalo na si Digong? Weak leader nga talaga. Kasi pinalibutan ng sarili niya ng mga weak leaders. Si Kiboloy lang, di nyo makuha. Si Bantag, di nyo makuha. Si Tebes ang nakahuli, Interpol. Yung dalawang bugok na babae dyan, Interpol. Ibang lahi ang nakahuli. Sinong nahuli ninyo? Sino? Sinong biggest personality ang nahuli ninyo na pinapahuli ng ating batas, ng ating korte? Sige nga. Sinong biggest personality ang nahiharap ninyo sa kakapresko ninyo? Wala. Nada. Silk. Zero. Itlog. Di ba, Pangulong Marcos? Kung hindi ka pa magsasalita, hindi gagalaw ang mga nagtatrabahong kinuha mo. Kung hindi ka pa magsasalita, hindi gagalaw yung mga pinili mong nasa kabinete mo. Dito matcha-chastise natin sila. Nakaka-fed up po eh. Aantayin pa nilang ikaw ay magsalita ng heads will roll? Future pa yan. Ngayon na.
Heads must roll. Lahat. Ports Authority, Customs, lahat yan. Ano ba? Coast Guard, lahat. Damay kayo. No? Dapat dito, yung gagawa ng investigasyon o Senate probe, dito po sa politiko, how did Alice Guo escape? NBI, DOTR, NICA, executives invited to Senate probe. Yan. Sino po ang gagawa nito? Si Senate Minority Aquilino Pimentel III. Si Coco Pimentel. Tama lang yan. Bakit damay ang DOTR? Airport National Intelligence Coordinating Agency. May intelligence talaga kayo? Si Quiboloy nga, hindi nyo makuha Si Bantag nga, hindi nyo alam kung nasaan dapat ano na lang kayo, i-abolish na lang kayo. Wala kayong silbi. Hihingi kayo ng budget, pero wala kayong mahuli na mga wanted, na mga contempt ng mga kongreso. Diba? Pinagtatawanan nyo lang ang batas. Nakakasawa po kayo. Diba? Tama to. Ako, agree po ako dito. Ito lang sabi ni Pimentel. Ang tanong lang din naman namin, bakit walang record na lumabas? Kasi po mga inutil inuna ang pere. Senador Kaya dapat lang ako, kakampihan ko tong mga minority na ito kasi nakakasawa ng majority, kampi-kampihan Pag malaking tao, duwag, bahagang buntod, lumuyuko, sumasaludo. Pero pag ordinaryong tao na tulad ni Juan Tamad, nagnakaw lang ng bayabas, kulong. Walang tanong-tanong, kulong. Pero yung nagnakaw ng bilyon-bilyon, okay lang yan. Kasi ano siya kasi congressman kasi BP siya kasi lawyer siya Diba? So the law only applies to the lowly. Pero pag nasa posisyon, the law doesn't apply to us. Only to the poor people like you. Ganon. Pag nakachideng, wag. Okay yan, okay. Dito ka. Pass lane. Pero pag naka-jeep, naka-bus, dito kayo. Mahirap kayo. Kaya nga yung sabi ni Digong, mga PI kayo, mahihirap kasi kayo. Ayun, magdusa kayo. Ganon po ang tingin sa atin nitong mga politiko, mga matataas ang nasa posisyon sa gobyerno. Hindi sila, untouchables po sila. Tingnan nyo yung incompetencies nila. Nakakasawa. Hindi nyo nga magalaw yung mga lawyers ng COGIC. Sila pa ngayon ang mas may karapatan kaysa sa otoridad. So therefore, they are above the law. They are the law. Diba? Nakakasawa Bakit tayo nagdilintayan ng ganito? Biruin nyo ibang lahi ang nakakahuli. Katawa-tawa po ang otoridad, katawa-tawa ang batas, pinagtatawanan nitong mga wanted na to, lalo na si Quiboloy, si Bantag, si Tebes, o ngayon si Alice Guo. Hindi nyo madampot, mga inutil, ang kaya lang gawin, ano yung passport niyan? Di sana kung noon nyo pag ginawa, kung nag-hold departure na kayo, habang nilalakad pa yung kaso, may magagawa ba ang Bureau of Immigration? Kailangan bang i-define ng Bureau of Immigration ang kautusan ng korte? O di ba DOJ? Napakakupad mo. Napakakupad nyo. Sayang ang budget sa inyo. Puro lang kayo press con. Ano pa? Yung natabunan na yung mga nagpakalat ng deepfake video ng Pangulo. Pa-press con pa kayo. Mananagot ang mga ganito. Wala naman pala. Wala. Inuutulang tayo ni Abalos at ni Rimulya at nung mga kasapi dyan sa Bureau of Immigration, sa DOTR, sa Customs, lahat. Nang uutulang kayo. Kaya Pangulong Marcos, pwede ba? Kamay na bakal naman. Kaya ka napupulaan Kasi you surrounded yourself with weak cabinet members. So what does it tells you now? Magalit sa akin. Kayo ba, hindi ba kayo napiped up? Si Bantag, nasaan? Si Tebes, bakit hindi ma-extradite? 45 days na mahigit. Sabi nyo, 45 days lang magdidesisyon ng korte ng Timor-Leste. Ano nangyari?
si Kibuloy, si Alice Go. Di ba? Yan ang mga biggest personality. Di ba? Pag mga biggest personality tulad ni Roque, wala, tiklop kayo, matapang lang kayo, i-implement nyo ang full arm of the law and the long arm of the law pag mabababa. Yung nagnakaw lang, pumitas lang ng bayaba sa kapitbahay, nagsumbong, hinuli nyo na eh. Kulong na eh, binugbog nyo pa eh. Pero itong mga to, ay wag yan, kasi dati kong kasamahan yan. Ay wag yan, ang laki ng contribution niya sa aking campaign. Utang na loob. Di ba, Pangulong Bongbong Marcos? Ano? Wala. Ano gagawin mo? Incompetent yung mga nilagay mong tao dyan sa mga departamento na yan. Magaling lang silang magpa-preskon. So ano nang iisipin ng tao dyan? What does it tells you now? Diba? Magalit kayo kung magalit kayo, nire-real talk ka lang kayo. Kung ayaw nyo tanggapin yung katotohanan na weak yung mga nilagay ng Pangulo dyan, si Abalos, si Remulla, yung mga nasa Bureau of Immigration, sa Customs, sa Philippine Coast Guard. Philippine Coast Guard, bakit? Yung bayan na ano namin sa Botolan, hanggang ngayon nagdi-dredging ang mga inchik. Walang pumapansin. Si Jinggoy pumunta doon sa San Felipe, may nagdi-dredging. Wala. Sabi niya mag-Senate hearing siya, wala rin siyang ginawa. Inuna pa yung mga artista. Mas national interest ba yung artista kaysa doon sa West Philippine Sea? Na naghuhukay na naman ng mga inchik diyan sa bayan ng Botolan? Di ba? Oh, national interest yun. Dahil yung teritoryo natin, nandoon yung mga inchik. Kaysa sa ginagawa nyong mga hearing dyan sa RIP, idemanda na lang nila sa korte. Dalhin sa proper forum. Oh, hindi, pasikat kayo. Anong interest ng bansa dyan? May batas naman na tungkol sa RIP. Di ba? Anong in aid of legislation pang magagawa ninyo? Ginagawa lang tayong tanga. Moro-moro. Oh, di ba? Huwag tayo kay Pangulong Marcos. Kalampagin na natin si Pangulong Marcos. Wala eh. Heads will roll. When? When? When your term is over? Wala. Heads will roll. How? Diba? Heads will roll. Why? Ganun natin. Tanungin natin siya ng 5Ws and 1H. Diba? Alam niyo yun? 5Ws and 1H? What? When? Where? Why? Isa pa. What? When? Where? Why? May isa pang W's eh. Natanong eh. At yung isa, how? 5Ws and 1H. Oh. Kung alam na alam nyo yan, siyempre. Yan eh. Diba? Nakakasawa na eh. Grabe oh. Pag may personalidad na pinaghahanap ng batas, dapat damputin, sabi ng korte, hirap na hirap kayo. Kasi may legalities, may human rights. Paano naman si Juan Tamad na nanguha nga lang nangupit lang dyan? Wala? Hindi. Nagnakaw ka eh. Ito ang batas sa'yo. Diba? Kaya nga yung Lady Justice nakatakip ang mukha eh. Hindi naman yung Lady Justice, ito lang ang nakatakip eh. Ano yung kirat? Diba? Yung hawak niyang balance is balance meaning fair for everybody. Hindi po sa ating bansa. Tignan nyo na lang tong mangyayari mamaya dito. Punta na tayo kay Roque. Pangulong Bongbong Marcos, pinapatunayan mo bang weak ka? Maja-justify ba ni Digong yung sinabi niya sa yung weak president ka? Ayun lang Magalit kayo kung magalit kayo. Hindi sa inaano ko na ang Pangulong Marcos, sabi ko sa inyo, pag may pagkakamali, babatikusin natin. Damay siya dito, tauhan niya yung mga yun eh. Diba, sabi niya na, heads will roll. When? How? Diba? Where? Why? Ganon. Siya ang tauhan niya yung mga yun eh. Diba? Galit na rin siya. Oh, now what you gonna do? Will pa? Will? Heads will? Future? Ngayon na. Magbukas ka na ng investigasyon. Right now, head must. It's a must. Diba?
Dapat yan, tanggal na yan si Remulla dyan, tanggal na si Abalos, si Tansingco, si DOTR Secretary, Bautista, mga walang silbi. Di ba? Oh, eto pa, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, paano nila paikot-ikutin yung rules nila sa Kongreso, lalo na sa lower house. Naalala nyo, di ba nga si Roque na cite in contempt? O ayan o, House cites Harry Roque for contempt. Slaps him with 24-hour detention lang. 24-hour detention. Ang buod nito, mga kababayan, kasi yung dati niyang kasamahan sa Kabayan Party List na si Ron Salo, sinabing siya ay nagsinungaling. Lying. Ha? Nagsinungaling siya. Dahil sabi niya, meron daw siyang affairs nung August 16. Diyan sa MRTC. Yung pala, wala. Pinapatunta siya nung hearing nun. Ano lang sabi niya? It is an honest mistake. Pero nag-move na po ng contempt si Ron Salo, yung dati niyang kasamahan sa Kabayan Party List at inaanak niya at estudyante niya. O, tingnan niyo si Ron Salo. He doesn't care. Rules is rules, law is law. I don't care kung inaanak mo ako. I don't care kung teacher kita o professor kita sa law. I don't care kung kasamahan kita dati sa Kabayang Party List. But, it was determined that you did something wrong. Nagsinungaling ka. Lahat nung nagsisinungaling, dyan sa hearing na yan, they are being cited in contempt. And the rules for our contempt, base sa ating rules dito sa lower house, you should follow it. Kaso ang problema dito, mga kababayan, may umaangal. May sumasalo. May sumasalo. Pero bago natin sabihin kung sino yung sumasalo, nung sinabi ni Roque na it was an honest mistake, akala niya, binara po siya ni Congressman Romeo Acop. Sabi ni Representative Acop, marami nang namamatay sa maling akala. Ayan. When you make a mistake, you should be ready to accept the consequences. Correct. O ayan, ayun lang po ang sabi dyan, dito sa article na to. Binuod ko na lang. Now, puntahan naman natin yung article dito sa Inquirer. It's the same. Harry Roque cited for contempt after lying about absence in House probe. You're lying. Di ba nga si Bato, yung isang kasamahan daw na kausap ni Jukebox King, sabi niya, you're lying. I will cite you in contempt. Hindi politiko yon, hindi lawyer yon, hindi dating representante. Bakit si Roque? Ilang beses nag 1-minute recess just for them to talk if the cite in contempt of Representative Salo has a valid reason. Ang sabi na nga niya, he lied. He lied. Nagsinungaling siya. Tapos sasabihin lang ni Roque, honest mistake? No. Bakit lahat ba ng resource person doon nagsabing it's an honest mistake at nag-apologize daw si Roque? So what? Mamaya, sasabihin natin. Okay? Dito kasi may juicy dito. Asan ba dito yun? Yung sinasabi. May kumokontra po No? Itong si Benny Abante, sabi niya, i-held daw in abeyance so that it will be discussed further. Sinabi na ngang naglay Bakit hindi nyo i-implement yun? Diba? Nakikita nyo Sabi pa dito, si Dasa. Itong si Dasa, kumakampi po kay Roque. Na sinasabi naman niya, inamin naman niya, na nagkamali siya, nanghingi naman ng sorry. Ito pa sabi ni Dasa, he should be reprimanded instead of being handed a contempt order. I-reprimand down lang daw siya? Really? Dahil nag-sorry naman, it's an honest mistake, at ang sabi niya, Secretary Roque is an intelligent person. He could have actually put in his letter that he was sick. He could have put in there, he have hearing not put in Manila. Ganun po However it is, whatever the reason is still, he lied. He got caught, that's why he have an alibi. Right? Representative Dasa? Sa palagay nyo, hindi siya magsasalita ng ganyan si Roque that he will admit a mistake kung hindi pa siya nahuling, nagsinungaling siya? Sana,
Ha? Kayo dyan na kumakampi kay Roqueng representante na you are asking for many leeway and recess. Kung ako kay Barbers, I have to put that in motion right away. Wala nang explanation. Ito po, mga kababayan, alam nyo kung sinong kumontra dito kay Dasa? Ito, lagi kong nakakalimutan, mahusay din to eh. Si Abang Lingkod Party List Representative Paduano. Ano sabi niya? There is no punishment of reprimand under the House rules, adding that contempt is the only corresponding action to a lying resource person. Diba? Pero, etong si Dasa, pinanggigiitan. Diba? Bakit? Diba? Bakit ba? Dahil dating kabaro nyo si Roque? Dating secretary? Wala naman na siyang yung immunity. He's just a regular citizen. So what? So what kung naging presidente pa siya? So what kung hari siya? Ha? Resource person siya doon. Treat him as like that. And he caught lying. Nahuli siya nagsisinungaling and then the rules doesn't apply to him because he said it was an honest mistake. He apologized. It is a injustice. It is unfair doon sa mga resource persons na kinontempt ninyo. Tulad na lang nung si Baterna, di ba? Kawawa naman si Miss Baterna, si Miss Beautiful, di ba? Pwede ko nga lang i-bail yun eh. Wala kaming katulong dito eh. Di ba, RN 2 cents? Ayun, nag-apologize din siya. But what the good chairmans did? They cite her in contempt, put her to jail, 30 days. Bakit si Roque? Ang pinagkaiba lang ni Roque, dati siyang spokesperson, kawani ng gobyerno, naging kasamahan nyo dati. So yun yung sinasabi natin mga kababayan. There is always an exemption to the rules or law if politiko, if malaking tao, if kilala sa lipunan, if contributor siya, if marami siyang kwarta. Pero pag yung katulad lang ni Baterna and the rest, na walang kilala, hindi ka mag-anak, hindi ka yung kabrad, kasis ng politiko o ng presidente o nino man na malakas sa lipunan, malaking tao sa lipunan, oblo ka. The law applies to you. The rules applies to you. Kasi wala kang kapit. Ganon eh. Buti pa si Paduano. Sinabi niya, walang ibang recourse kundi contempt. Iris wariris, tanggapin mo na lang. Kumbaga ganon eh. Kasi si Paduano, it is unfair. Tulad na sinasabi ko sa ibang mga resource person. Pero nangyari, he asked for a 1-minute recess. Break. Para lang kausapin si Salo. O dapat si Barber, sabi niya, ito po ang patakaran natin, no? Itong nasasabi sa house rules natin ng contempt. Ilang araw, ilang linggo, ganon. Alam niyo nangyari? 24 hours? Is that even right? Nagsinungaling siya eh. Diba? Nagsinungaling. Nahuling nagsinungaling? Ala pala kayo. Bilib na sana ako sa inyo eh. Dahil ang tapang yung harapin tong mga to. Pero pagdating na i-contempt nyo, yung malaking tao, wala pala kayo. Kaya pala binabastos lang kayo ni Bato. Binabastos lang kayo ni Duterte. Ni hindi nyo nga makontempt si Duterte. Ilang beses nyo na silang inimbitahan. O ngayon, sabi nyo, ipapatawag nyo pa. Paano pag hindi dumating? Maglalabas ba kayo ng contempt order sa dati nyong presidente? Wala. Pag hindi nyo nagawa yan, katawa-tawa lang kayo. Moro-moro lang yung ginagawa ninyo. Kakakawain lang kayo ni Digong at ni Kibuloy. Pagtatawanan kayo kasi katawa-tawa kayo. Pinaglolo ko nyo rin lang kami. Okay na sana pala kayo eh. Okay na eh. Pero ang kaya nyo lang i-content yung mga taong walang kapit sa gobyerno.
yung mga taong walang power sa gobyerno. Kaya nyo lang yun. Yun lang mahihina. Tingnan nyo ginawa nyo kay Baterna. Oh, sabi rin, nag-apologize din siya. At yung sa iba pa. Nakakailang contempt na kayo. Nakaka-31 na kayo di ba? Oh. Si Celis, di naman malaking tao yan. Si Badoy, madaldal lang yun. Pero si Roque, 24 hours because may medical condition, di magsama siya ng kanyang supranational, di ba? Lagyan nyo na ng doktor dyan, o nurse. Para naman fair. Hindi fair 24 hours, o baka ngayon nakalabas na si Roque. Tawang-tawa na siya. Wala naman pala kayong yagbols Tapang-tapangan lang pala kayo sa hearing. Injustice din yung ginawa nyo sa taong bayan. Kaya dapat, pag magpapakontempt kayo, kayong mga resource person na iko-contempt, ba't naman po 30 days, bakit si Roque? 24 hours, may sakit din ako. Ganun lang naman Oh, di ba? Ano ang basihan ninyo, bakit 24 hours lang? Meron ba yun sa rules? Meron pala sa rules yun Di ba? Meron pala sa rules, 24 hours o 1 day lang. Tain na yan. Parang tumae lang si Roque dun sa kubeta ng kulungan niya. Wala pala. Pareho lang kayong bulok. Nagtatapang-tapangan lang kayo. Wala kayong mga silbi. Kaya pinagtatawanan kayo ng mga Duterte. No? Binabaliwala yung mga ipapatawag si Pulong, ipapatawag si Manscarpio. Wala. O yung Manscarpio, a-attend ba siya pag pinatawag nyo? Sige nga, tingnan nga natin. Pag hindi dumating, anong gagawin nyo? Bag maglalabas ng medical certificate. Gamit na gamit po ang medical certificate. Di ba? Oh, wala The law only applies to the poor. The rich and famous and powerful are exempted to the rules and to the law. Kawawang Juan Tamad. Kawawang Maria Makiling. Wala. Dahil yung tinitingala mo palang mga leader ay ganun din. Bulok. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.